Matatag Curriculum, Filipino Grade 4, Quarter 1, Aralin 4, Tekstong Naratibong Anekdota. Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Magandang buhay! Kumusta? Handa na ba kayong matuto ngayong araw? Kung oo ang iyong sagot, simulan na natin. Ang ating aralin sa Filipino para sa ika-4 na baitang ay Tekstong Naratibong Anekdota. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Narito ang mga kasanayan. A. Nauunawaan ang tekstong naratibong anekdota. B. Nasusuri ang layo ng teksto, magsalaysay, anekdota, tulang pambata o kwentong bayan. C. Nagagamit ang angkop na wika sa pagpapahayag na isinasaalang-alang ang edad, kasarian, paksa, at kultura tuwing may binyagan at kasalan. D. Nabibigyang kahulugan ang mga tekstong visual o logo o icons na namasid at napanood batay sa mga elemento nito. Magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Alam ko, tukuyin kung hugnayan o hindi hugnayan ang pangungusap sa bawat bilang. Una, ang parabola ay isang maikling kwentong may aral dahil kalimitang hinahango mula sa Biblia. Ang tamang sagot, hugnayan. Ikalawa, ang parabola ay nagiging gabay ng isang taong nahaharap sa pangangailangang mamili o magdesisyon. Ang tamang sagot, di hugnayan. Ikatlo, hiniling ng bunsong anak na ang manang kanya sa kayamanan ng kanyang ama ay ibigay na sa kanya. Ang tamang sagot, di hugnayan. Ika-4, tayo'y nagsasaya ngayon sapagkat ang kapatid mong namatay ay muling nabuhay. Ang tamang sagot, hugnayan. Ika-5, nang malaman niya ang sanhi ng kasayahan ay gayon na lamang ang kanyang galit, kaya't di napigilan ang kanyang sarili at sinumbatan ang ama. Ang tamang sagot, hugnayan. Sipat eksena. Panoorin ang video ng bawat bata ng Apo Hiking Society at sagutin ang katanungan. Maaari ka ring sumabay ha! Sa ating mundo ay may pangalan, may karapatan, tumatanda ngunit bata pa rin ang bawat tao sa ating mundo. Hayaan mong maglaro ang bata sa araw.
Kapag umulan na may magtatampisaw, mahirap man o may kaya, maputi kayo manggi. At kahit ano mang uri ka pa sa iyong mundo, pagbata ka. Ang bawat nilikha sa mundo'y minamahal ng Panginoon. Ang bawat bata'y may pangalan, may karapatan sa ating mundo. Narito ang unang katanungan tungkol sa awitin. Ano ang iyong naiisip habang pinapanood ang video? Ikalawa, tungkol saan ang video na napanood? Ikatlo, anong pangyayari sa iyong buhay ang hindi mo malilimutan noong naglalaro ka at bakit? Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Tala salita. Ibigay ang salitang binibigyang kahulugan sa bawat bilang. Bilugan ang nasa kaliwa o nasa kanan na salita ng wastong kasagutan. Una, anumang ninanais na makuha o marating. Ito ba ay layon o ayaw? Ang tamang sagot, layon. Ikalawa, maikling salaysay tungkol sa kawili-wili o makabuluhang pangyayari sa buhay ng tao. Ito ba ay isang alamat o anekdota? Ang tamang sagot, anekdota. Ikatlo, ginagamit sa pagtingin o pagtanaw. Ito ba ay biswal o pisikal? Ang tamang sagot, biswal. Mahusay. Dumako naman tayo sa pag-unawa at pagsusuri sa anekdota. Pagproseso ng pag-unawa. Basa, unawa. Basahin ang anekdotang si Pilo Bibo, anekdota ni Alan M. Utleg, at sagutin ang katanungan kaugnay dito. Si Pilo Bibo, anekdota ni Alan M. Utleg.
Ang magandang kinabukasan ay pinaghahandaan. Ang pag-abot ng mga pangarap sa buhay ay bunga ng pagsisikap sa pag-aaral. Karaniwan sa mga may determinasyon ay may matagumpay na kapalaran, at ito ay maitutulad sa isang pakikipagkaibigan. Pasukan na naman. Nag-uunahan ang mga mag-aaral na pumasok sa kani-kanilang silid-aralan. Sabik na sabik silang makitang muli ang mga dating kaibigan at makilalang lubos ang mga bagong kamag-aral. Samantala, may batang bihis na bihis. Nagpalinga-linga si Pilo. Nang makita ang grade 4 Ilocos na nakasabit sa may pintuan, ay agad siyang tumakbo. Pumasok na siya sa silid at agad pumagitna. Magandang araw po sa inyong lahat! Masayang pagbati ni Pilo. Lahat ay nagulat, nagtinginan sa isa't isa. Biglang nagtawanan dahil sa pagkurap-kurap ng mga mata sabay pangiti ni Pilo. Kitang-kita ko na kayo ay nagulat sa aking pagdating. Ibig ko sanang ipakilala ang aking sarili dahil ako ay bago lamang sa inyong paaralan. Hindi kumibo ang mga mag-aaral sa grade 4 Ilocos. Napakatahimik ng buong silid ng mga sandaling yaon na tila namangha sa kanilang natunghayan. Muling nagsalita ang Batang Bibo. Ako nga pala si Pilo, Batang Bibo at pala kaibigan. Ang aking kasabihan ay, kapag walang kakilala, ikaw ang magpakilala. Sabi sa akin ni nanay ay gulatin ko raw kayo. Kaya ang ginawa ko, kanina ay ginulat ko kayo ng masayang pagbati. Gusto ko sana ay maging kaibigan ko kayong lahat. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Pilo. Pagkuwan ay nagbulungan ang mga mag-aaral. Habang naglalakad na patungo sa kanyang upuan, isa-isang kinamayan ni Pilo ang mga kamag-aral sabay tinanong ang kani-kanilang mga pangalan. Narito ang gabay na tanong. Una, tungkol saan ang anekdota? Ang sagot, ang si Pilo Bibo ay isang anekdota ni Alan M. Utleg na tungkol sa isang tauhan, si Pilo Bibo, na may kakaibang ugali at karanasan. Ang kwento ay karaniwang naglalaman ng humor at mga obserbasyon sa buhay. Ikalawa, sino-sino ang mga tauhan sa anekdota? Ang sagot, ang pangunahing tauhan ay si Pilo Bibo. Mayroon ding iba pang tauhan tulad ng pamilya, kaibigan at kapitbahay. Ikatlo, paano binati ni Pilo ang mga kaklase? Ang sagot, binati ni Pilo Bibo ang mga kaklase niya ng malakas at masigla. Ikaapat, ano ang naging tugon ng kanyang mga kamag-aral? Ang sagot, ang mga kamag-aral ni Pilo Bibo ay nagulat o naguguluhan sa kanyang malakas at masiglang pagbati.
Tama. Ano ang ginawa ni Pilo habang siya ay papunta sa kanyang upuan? Ang sagot, habang papunta si Pilo Bibo sa kanyang upuan, siya ay kumakanta at sumasayaw. Kinamayan niya rin ang kanyang mga kaklase. Ngayon naman, ano nga ba ang anekdota? Anekdota. Ang tekstong naratibong anekdota ay isang uri ng teksto na karaniwang nagkukwento ng isang maikli o paminsang pangyayari, karanasan o kwento. Karaniwang layunin nito ay maglahad ng isang makulay na pangyayari o karanasan sa isang masining at kaakit-akit na paraan. Ito ay maaaring naglalaman ng mga detalye, mga karakter, mga lugar at mga pangyayari na nagbibigay kulay sa kwento. Sa madaling salita, ang tekstong naratibong anekdota ay isang uri ng kwento na may layuning magkwento o magpahayag ng isang karanasan o pangyayari ng masining. Narito ang ilang mga katanungan na dapat mong sagutin. Una, ano ang layo ng tekstong si Pilo Bibo? Ang sagot, ang layo ng tekstong si Pilo Bibo ay ipakita ang kakaibang personalidad at mga karanasan ni Pilo Bibo sa isang nakakatawa at kapanapanabik na paraan. Ito ay nagpapakita ng lokal na kulay at katangian ng tauhan sa pamamagitan ng kanyang mga kakaibang ugali at pakikisalamuha sa iba. Ikalawa, paano ito inilahad? Ang sagot, inilahad ang si Pilo Bibo sa pamamagitan ng isang maikling kwento na gumagamit ng humor at detalye upang ipakita ang mga kakaibang ugali at karanasan ni Pilo Bibo. Ang estilo ng pagkwento ay madalas na nakatuon sa mga nakakatawang sitwasyon at mga obserbasyon sa karakter ng tauhan. Ikatlo, naging mabisa ba ang paggamit ng mga elemento nito tulad ng angkop na wika ng tauhan, paglalarawan sa tagpuan at pangyayari? Ang sagot, oo, naging mabisa ang paggamit ng mga elemento tulad ng angkop na wika ng tauhan, paglalarawan sa tagpuan at pangyayari. Ang wika ay tumutulong sa pagbuo ng natatanging personalidad ni Pilo Bibo, habang ang paglalarawan sa tagpuan at pangyayari ay nagbibigay ng konteksto at nagbibigay buhay sa kwento, nagpapalakas ng epekto ng humor at mensahe. Paglalapat at pag-uugnay, happy o sad? Tukuyin kung ang sumusunod na kwento ay tekstong naratibong anekdota o hindi sa pamamagitan ng pagsulat ng biswal na mukhang nakangiti kung tama, at malungkot naman kung hindi naman. Una, noong nasa isang fast food chain ako, nagtanong ako sa crew kung mayroon silang vegetarian meal. Nagpakita siya sa akin ng menu at sinabing, ito po ang aming vegetarian meal, cheeseburger na walang karne. Masaya ba to o malungkot na mukha? Tama, masayang mukha.
Ikalawa, noong bata pa ako, naglaro ako ng taguan kasama ng mga kaibigan ko sa loob ng bahay. Nakatago ako sa ilalim ng kama nang biglang pumasok ang aking ama at nagsimulang maghanap. Hindi niya ako mahanap kahit nasa ilalim lang ako ng kama. Tapos nung aalis na siya, napatai ako dahil sa takot. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Ikatlo, tulad ng maraming mga Pilipino, isa rin akong mahilig sa laro ng basketball. Ngayon ko talaga napatunayan na gusto ko ang larong ito dahil makalipas ang halos mahigit 5 taon na hindi aktibo sa paglalaro ay nasa puso ko pa rin ang pagmamahal para laruin ang larong ito. Ito ba ay masaya o malungkot na mukha? Ang tamang sagot, malungkot na mukha. Ikaapat, nasabing ang puno ng lansones ay karaniwang makikita sa Luzon. Gayunman, walang gaanong pumapansin dito. Isang araw, isang magnanakaw ng kalabaw ang hinahabol ng mga tao. Napagawi ito sa lansonesan at doon nagtago. Sapagkat gutom na rin ang magnanakaw sa katatakbo, pumitas siya ng lansones at kumain. Nalason siya, dinatnan siya ng mga taong patay at may bakas pa ng bula sa bibig. Mula noon, pinagkatakutan ang lansones. Walang nangahas kumain ito. Masaya ba to o malungkot na muka? Tama, masayang muka. Ikalima, maganda ang panahon, mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na si Langgam. Nagluto siya at kumain. Pagkatapos, lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ng tipaklong. Magandang umaga, kaibigang Langgam. Bati ni tipaklong. Kay bigat ng iyong dala. Bakit ba wala ka nang ginawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain? Masaya ba to o malungkot na muka? Tama, ito ay malungkot na muka. Talakayin naman natin mga bata ang tekstong biswal. Pagproseso ng pag-unawa. Hulaan mo, larawan ko. Tukuyin ang kahulugan ng mga sumusunod na icon o biswal. Unang larawan, ito ay paghuhugas ng kamay. Ikalawa, palikuran or comfort room. Ikatlo naman ay fire extinguisher. Ilan lamang ito sa mga biswal na nakikita natin sa ating kapaligiran. Ngayon naman, itala mo. Magtala ng iba pang biswal na makikita sa labas ng paaralan. Isulat ito sa ganitong format. Narito ang mga halimbawang sagot. Signage, mga karatula na may pangalan ng paaralan. Flagpole, mga flag na nasa poste. Banner, malaking piraso ng tela na may mensahe. Playground equipment, mga laruan tulad ng slides at swings. Bus stop, lugar kung saan naghihintay ang mga estudyante para sa bus. Mailbox, lalagyan ng liham o sulat. Park bench, upuan sa parke o paligid ng paaralan. Bicycle rack, lugar para iparada ang mga bisikleta. Lamp post, poste na may ilaw para sa kaligtasan sa gabi. At huli, notice board, pader na ginagamit para sa mga anunsyo at impormasyon. Pick karanasan.
Pumili ng 2 larawan sa ibaba at magbahagi ng maikling salaysay o karanasan na may kaugnayan nito. Tingnang mabuti ang mga larawan at alalahanin kung mayroon ka bang karanasan tungkol dito at ibahagi ito sa klase. Ang pabaong pagkatuto, sabi ko. Isulat ang iyong sasabihin kung ikaw ang nasa sitwasyon sa ibaba. Una, nakita mong nakatingin lang sa iyo ang iyong mga kaklase. Paano mo sasabihin na nais mo silang makilala? Ang sagot, kung nakita mong nakatingin sa iyo ang iyong mga kaklase at nais mong makilala sila, maaari mong sabihin, "Hi! Nakikita ko kayong madalas na nakatingin sa akin. Gusto ko sanang makilala kayo. Ano ang mga pangalan niyo?" Ikalawa, niyayaya ka ng iyong kaklase na maglaro, subalit may inuutos sa iyo ang iyong guro. Ano ang sasabihin mo? Narito ang sagot. Maaari mong sabihin, "Salamat sa paanyaya. Gusto ko sanang sumali pero kailangan kong tapusin ang utos ng guro ko. Babalik ako pagkatapos." Ikatlo, paano mo ibabalita sa iyong mga magulang ang naging karanasan mo sa iyong unang araw sa paaralan? Ang sagot, maaari mong sabihin, Magsusulit naman tayo mga bata. Sumulat ng isang anekdota batay sa ibinigay na paksa. Isaalang-alang ang mga katangian na dapat taglayin ng isang anekdota. Narito ang pamagat, ang aking unang araw sa eskwela. Narito naman ang rubric kung paano ka pupuntusan ng iyong guro. Nilalaman, layon, at wika. 10 puntos bilang pinakamataas at 8 puntos naman bilang pinakamababa. Kayang-kaya mo yan!